Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, ar-rusul wa risalat, ang mga sugo at ang kanilang mga mensahe. Natalakay natin nung nakaraan, syempre yung mga mu'jiza, yun yung tinatalakay natin. Natalakay natin yung himala ni Isa alayhis salam. Ngayon inshallah, matatalakay na natin yung mga himala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o yung mga ayah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayatu khatamal anbiya wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alayhi. Ang mga tanda na dala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So dito sinabi, ajrallahu ala yadi nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu'jizat bahirat. Si Allah ay nagpadaan sa pamagitan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng mga himala na kagilagilalas. Wa ayatun mubsirat, at mga aya na mubsirat, ibig sabihin naggagabay sa mga tao. Kumbaga nagbubukas sa kanilang mga pag-iisip. إذا نظر فيها مريد الحق دلته على أنها شهادة صادقة من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. So para sa sino man na naghahanap ng katotohanan, kapag pinag-aralan niya ang mga himala na nangyari kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, matatagpuan niya na ang mga ito ay pawang pagsaksi o patunay ni Allah para sa kanyang sugo sallallahu alaihi wasallam. وقد أدها بعض العلماء فنافت على ألف معجزة. So merong mga scholar nagsasabi napakarami nito. At abot ito sa 1,000 na mga mu'jiza o mga himala. وقد ألفت فيها مؤلفات, at marami nang naisulat tungkol dito. وتناولها علماء التوحيد والتفسير والحديث والتاريخ بشرح البيان. So meron ng mga pag-aaral dito, alhamdulillah. At matatalakay dito ni Sheikh yung pinakamatibay sa mga ito. Kasi ang mga himala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, so dito nabanggit, aabot to sa 1,000. So maaring nangyari dito na 1,000 na mga pagkakaulat. Pero maaring mangyari na ang ilan sa mga ulat na ito ay tumutukoy lang din sa isang pagkakataon o pangyayari. So yung una sa mga tinalakay ni Sheikh rahimahullah, al-ayatul udma, ang pinakadakilang aya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siyempre ito na rin yung kanyang pinakamalaking himala. Wa adamul ayatil lati utiha rasuluna sallallahu alaihi wasallam bal a'dam ayatir rusul kulluhum al-Qur'anul Karim. Ang pinakadakilang aya na naibigay kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang sugo na ipinadala sa atin, actually hindi lang ito ang pinakadakila na himala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa lahat ng mga propeta, ito rin ang pinakadakilang himala. Ang Quran din ang pinakadakilang himala. Mas dakila pa ito sa pagbuhay ni Isa alayhis salam sa patay. Mas dakila pa ito sa paghati ni Musa alayhis salam sa dagat at iba pa. Wal kitabul mubin ng Quran na nakikilala bilang Al-Quranul Karim, ang marangal na Quran, at kitabul munir, aklat na malinaw. Wa huwa ayatun yukhatibun nufus wal uqul. So bakit ito naging dakila? Dahil ito ay ayah na kumakausap sa mga kaluluwa at pag-iisip ng mga tao sa lahat ng panahon. Mula nung panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam
hanggang sa dulo ng panahon, na syempre may Quran pa, di ba? Kaya nga yung Quran, pinangalagaan ni Allah mula sa pagbabago kasi ito ay masasaksihan pa rin ng mga tao hanggang sa dulo ng panahon. Liban na lang sa kapag itinakda na ni Allah na aalisin niya ang Quran mula sa dunya. At ito ay ayatun baqiyah daima. Ito ay aya na baqiyah, na nanatili at daima. Kumbaga, palagian na umiiral ila yawmiddin. Mananatili ito hanggang sa araw ng paghukom. La yatru'u alayha tagir wala tabdil. Walang anumang mangyayari dito na pagbabago o pagpapalit. Ng mga aya nito, hindi ito nabago, at ang mga salita o nilalaman nito ay hindi pinalitan, na katulad ng nangyari sa Bible. Pero siyempre, lilinawin natin, uunahin na natin mababanggit. So meron tinatawag na sab'atu ahruf, 7 paraan ng pagbasa ng Quran ayon sa iba't ibang paraan ng pagbasa ng iba't ibang tribo ng mga Arabo. At binasa ito lahat ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa iba't ibang pagkakataon, sa sala o sa iba pang pagkakataon. Binasa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang Quran sa iba't ibang mga ahruf o paraan ng pagbasa. Kaya nga, sa mushaf, may kita ninyo meron doon minsan mga sobra-sobrang letter. At yun ay para ma-accommodate yung ilan sa mga common na mga pagbasa. Liban pa doon sa pagbasa ng kilala na riwayah na ginagamit ngayon sa Mushaf Madina, yung Hafs and Asim, iniulat ni Hafs mula kay Asim. So meron dong ibang mga letra na kung makikita nyo nakadagdag doon kasi para ma-accommodate din yung iba pang mga kilala na pagbasa. Halimbawa yung salah, madalas na isusulat ito bilang salawat. Tapos minsan meron kayong makikitang sod na merong nakasulat na sin sa taas o kaya sa baba. So yun ay mga paraan para ma-accommodate kahit paano yung ibang mga kira. Pero lahat yun Quran. Okay? Lahat yun ay Quran. Hindi ibig sabihin na nabago ang Quran sa kakaibang pagbasa kumbaga, o ibang pagbasa ng ibang mga tribo ng mga Arabo. Lahat yun ay Quran pa rin at ipinahayag sa ganun din na pagbasa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So merong aya, Suratul Fussilat, chapter 41 to 42, verse 41 to 42. Innal ladhina kafaru bidh-dhikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz. La ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Nang dumating daw sa mga tao o sa mga hindi mananampalataya, tunay ng mga hindi mananampalataya sa dhikr. At ang dhikr na tinutukoy dito, ito rin yung isa sa mga tawag sa Quran. Dhikr, paalala. Na sinabi ni Allah, nang dumating ang dhikr sa mga hindi mananampalataya, at ito ay dumating sa kanila bilang kitabun aziz, aklat na dakila. Nawala itong anumang pagkakamali rito sa harapan nito o sa likod nito, kaya sa unahan nito o sa likuran nito. O kaya hindi makakarating dito, hindi makakaabot dito ang anumang pagkakamali o kasinungalingan o pagbabago at iba pa. Dahil ito ay tanzil, ito ay kapahayagan mula sa kahakim, ang maalam at hamid, kapuri-puri si Allah subhanahu wa ta'ala. So dito, sa aya na ito, tinukoy ang ilan sa mahalagang mga katangian ng Quran. Ang mga pangalan nito, na ito nga ay dhikr, ito ay tinawag din kitabun aziz, ito ay paalala at ito ay aklat na dakila at hindi makakalapit dito ang pagkakamali dahil ito ay kapahayagan mula sa maalam at kapuri-puri si Allah subhanahu wa ta'ala.
So ang Quran, ito ay mu'jiza dahil ang layunin ng mu'jiza ay hamon. Paghamon sa mga tao na tapatan ang ginawa na yun ng propeta o sugo. At ito nga sinabi, وَقَدْ تَحَدَّ اللَّهُ بِهَذَا الْقُرْآنِ بِهَذَا الْكِتَابِ فُصَحَاءُ الْعَرَبِ. Hinahamon ni Allah sa pamagitan ng aklat na ito ang mga mahuhusay na Arabo sa literatura o sa pagtatalumpati at iba pa. Kasi nga ang Quran, hindi lang ito humahamon sa mga gumagawa ng tula, hindi lang ito humahamon sa mga nagtatalumpati, humahamon ito sa lahat ng mayayabang na mga mga literary artists ng mga Arabo o kahit hindi Arabo. Ito ay humahamon sa kanilang husay lahat-lahat. At kabilang nga sa mga mahimalang katangian ng Quran na pag-aralan na natin, ng Quran ay nasa sarili nitong uri ng literature. Hindi ito prose, hindi ito poetry, ito ay Quran na kakaiba sa literatura ng mga tao o panitikan ng mga tao. وَقَدْ كَانَتِ الْفَصَاحَةُ وَالْبَلَاغَةُ وَجَوْدَةُ الْقَوْلِ هِيَ بَدَاءَةِ الْعَرَبِ الَّتِي نَبَغَتْ بِهَا. Ito mga katangian daw na ito ng fasaha, yung pagiging fluent sa pananalita, yung balaga, yung pagiging artistic sa pag-express ng sarili. At yung jawda, yung husay sa pagkakapahayag, jawdatul qaul, husay sa pagkakapahayag o pagre-recite ng mga ito ay mga katangian na pinagmamalaki ng mga Arab. Waqad adal Arab da'watul Islam wa rasulul Islam. At hindi nga nila natapatan ito. Kaya nga yung mga Arabo, ito ay kanilang kinalaban at kanilang dinigma. Na isa nga sa mga mahimalang aspeto ng Quran actually sa literature. Hindi ko pa yata ito nabanggit nung nakaraan. Yun nga, na kung ang mga Arabo, ang hamon sa kanila ni Allah ay mag-produce lang ng Quran na katulad ng Quran, bakit kailangan pa nila makipagdigmaan? Bakit pa nila kailangan girahin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung ang kailangan lang naman pala nilang gawin ay gumawa ng isang buong libro na kasing ganda ng Quran. So, ibig sabihin, hindi nila nagawang tapatan ang Quran kaya umabot sa sukdulan ng mga digmaan ang kanilang pagkamuhi kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa relihiyon na ito ang Islam. Wa kana maqtal hadhihi ad-da'wa an yu'aridu fusaha'uhum hadal kitab. At yun nga, sinikap nila na labanan ang aklat na ito ni Allah subhanahu wa ta'ala at sinikap nila na wasakin ang pag-aanyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala patungo sa relihiyon na ito. Sinikap nila actually, kahit sa pamagitan ng pananalita, pero hindi nila nagawa. Yun nga, waya'tu bisya'in mimithlihi, sinikap nila makagawa rin ito, walakinnahum ajazu an dalik, subalit hindi nga nila ito nagawa. Hindi nila ito nagawa. Yung nga sinabi ni Allah, Suratul Baqarah, chapter 2, verse 23 hanggang 24, wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi. Kung kayo ay may duda sa ipinahayag namin sa aming alipin, ay magpalabas kayo ng kahit isang sura na katulad nito. Wadu'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. At tawagin ninyo ang inyong mga syuhada. Ang syuhada na tinutukoy dito, hindi lang syuhada na witness, kundi mga kakampi. Tawagin ninyo lahat ng gusto ninyong tawagin na magiging kakampi ninyo, liban kay Allah, in kuntum sadiqin, kung kayo ay makatotohanan. At ang hamon nga na ito, bibigyang diin muli natin, binabasa natin ang aya na ito na para bang humahamon ito unang-una sa Quraysh, at syempre humahamon din ito sa atin ngayon, sa panahon natin ngayon. Kaya nga, kapag nababanggit ko to sa lecture, sa ngayon, hindi lang pag-iisip ng tao ang pwedeng gamitin ng tao para makabuo ng Quran na katulad ng Quran.
pati computer. O, gamitin na nila yung AI, gumamit sila ng ChatGPT. Sabihin nila doon sa ChatGPT, gawan mo nga ako ng Quran, yung kasing ganda ng Quran. Baka kung may kamay yung ChatGPT, sasampalin sila nun. Sabi nung, gago, hindi mo kaya yan. Hindi mo magagawa yan kahit kailan. So, isama na nila yon, idamay na nila yon, pero yun nga, hindi nila magagawa. Kasi nga alam natin, wala naman nakagawa. Kasi hanggang ngayon, di ba, yung may mga peking Quran, yung may kita nyo sa YouTube eh. Mag-search kayo mga sumunod o kaya tumupad sa hamon ng Quran. Maraming mga video. Na kung papakinggan ninyo yung mga video nila, tunog Quran. Binabasa na parang Quran. May idgham, may ikhfa, may kalkala, kumpleto. Pero yung laman ng Quran nila, prutas, pakwan, saging, mansanas, kung ano-anong nonsense. Kasi nga, hindi nga nila matatapatan. At hindi lang yun ang hamon ni Allah. Hindi sila hinamon ni Allah para maglabas ng anumang binabasa na katulad ng Quran. Kaya nga, siningit natin sa tafsir, yung 10 mahalagang aspeto ng Quran. Na lahat yun dapat ay matatapatan nila. Lahat yun ay dapat matatapatan nila. Doon pa lang sa konteksto ng pagiging maalam ng Quran na maraming words of wisdom na matatagpuan dito. Anong word of wisdom matatagpuan mo sa banana o sa pakwan, di ba? So doon pa lang sablay na. O isa pang mahimala sa Quran, nakakabisado ng milyong-milyong tao. Sinong tao nakakabisado ng nila? Kanilang peking Quran tungkol sa saging. Kahit nga yung author, baka hindi niya kabisado yun. Siya mismo hindi niya kabisado. Tapos papakabisado pa niya yun sa iba. So maraming aspeto yung hamon ni Allah. Akala nila ganun lang kasimple. At nagbubunyi na sila na akala nila ay natupad na nila. Pero nga sinabi ni Allah, فَإِلَّمْ تَفْأَلُوا وَلَنْ تَفْأَلُوا. At kung hindi ninyo ito magagawa, at hindi nga ninyo ito magagawa. Di ba natalakay na natin ito sa Arabic? Yung lam past tense. Di ba? وَإِلَّمْ تَفْأَلُوا وَلَنْ تَفْأَلُوا. Yung lam tsaka mim, past tense. Yung lam at saka yung nun, lan, present tense yun. So sinabi talaga ni Allah, hindi ninyo ito magagawa, ibig sabihin hindi past tense, hindi ninyo ito nagawa, at hindi nga ninyo ito magagawa sa hinaharap. Fattaqud dar allati waquduha an-nas wal hijara. Katakutan ninyong apoy na ang panggatong nito ay mga tao at mga bato, o iddat lil kafirin, na inihanda para sa mga hindi mananampalataya. So si Allah mismo ang nagpatibay na hindi nga matatapatan talaga ng tao ang Quran. Alhamdulillah. So yun nga, itong pagtalakay natin, tuwing nang natatalakay natin yung Quran at yung himala nito, inilalagay natin ito sa konteksto na ito ay humahamon sa lahat ng tao. Hindi lang sa pagkakaiba-iba ng kanilang lugar, kanilang kultura, pati sa iba't ibang panahon. Lahat ng hamon na ito ni Allah ay humahamon sa lahat ng uri ng tao. O kahit sa iba pang mga nilikha. Humahamon din ito sa jinn. Humahamon din ito sa kahit kahit bagay na walang buhay. Kahit bagay na walang buhay. Alhamdulillah. So tutuloy natin ito. So ngayon natalakay na natin yung Quran sa pagiging pinakamahalagang himala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sakto rin na tinatalakay natin ito sa tafsir kasi sa susunod matatalakay na naman natin uli yung pagiging kakaiba ng Quran bilang himala. Kasi di ba kapag himala ang napag-uusapan ng iniisip ng tao, yung mga himala na katulad ng ginawa ng mga naunang mga propeta. Magpapagaling ng may sakit. Actually lahat yun ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nagpagaling ng may sakit, nagpakain ng maraming tao sa pamagitan ng konting pagkain. Yung tubig lumalabas sa daliri niya, mga ganung bagay, nagawa niya rin yun. Pero ang pinakamahalaga talaga sa kanyang mga himala, yung pagkahati ng buwan, at syempre itong Quran. Alhamdulillah. So tutuloy natin ito insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.